Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ng AAP, ng sandatahang lakas po natin at ng Department of National Defense ay naglabas po sila na hindi raw po sila bibitiw sa kanila pong pagsuporta sa pamahalaan mga tambay. Ang kanila daw pong commitment ay nasa konstitusyon mga tambay. Pakinggan po natin ang balita mga tambay. Kung gaano po kagagaling ang ating pong mga militar at syempre po ang kasama na rin po ang sekretary dyan na si Gibo Teodoro mga kababayan. Pakinggan na po natin ang balita at komentuhan po natin. Binigyang diin ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment o pagiging tapat sa konstitusyon sa gitna ng mga panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Sa isang joint statement, iginiit nila DND Secretary Gilberto Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na bilang non-partisan organization, mananatili ang DND at AFP bilang mga tagapagtanggol ng ating bayan. Giit ng dalawang opisyal, irresponsable, walang saysay at politically motivated ang panawagang i-withdraw ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan. Binigyang diin ni Teodoro at Browner na suportado nila ang anti-corruption campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang nanawagan ng ilang mga grupo na bawiin ng militar ang kanilang suporta sa pamahalaan sa gitna ng issue ng lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Mga tambay, suportado po nila, mga tambay, lalo po ang korupsyon sa ating pamahalaan. Ang pagsugpo daw sa korupsyon ng pamahalaan ay suportado po nila, mga kabayan. Samantalang mismo ang pamahalaan ang nagpapatakbo po ngayon, ang isang damukal po ang issue ng korupsyon. Ibang klase po. At syempre po, mga tambay, napakahirap po mag-withdraw sa pamahalaan ngayon. Lalo-lalo po kung lagi kang top priority. Hindi po ba? Katulad po nito, pagka gumagawa po ng BICAM ang Kongreso sa pangunguna po ng House of Representatives ng Speaker na si Martin Romualdez at si Saldico. Pagka po nasa Bicameral Conference Committee report na po, ay iba na po ang usapan doon. Nagkakaroon na po ng mga top priority sila. Mga kababayan, hindi po natin alam. Baka pati po ang mga general na katulad po ng isang AAP, si Browner, at siyempre po ang DND Secretary na si Gibo ay nagkakaroon din po ng top priority po sa House of Representatives. Pakinggan po natin ito po yung nakaraan na po ito. Talagang pinag-uusapan na po ito mga kababayan. Pero ibalik tanaw po natin. Po si Art Atayde. Hi, Chief Romy. Please, kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Mabuhay AFP. Mabuhay kayo lahat. Salamat, sir. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will continue my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we have committed
with some balance Yes, sir. to you and to the troops. Mabuhay, 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 mabuhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Merry Christmas, sir. Thank you, thank you. Magandang regalo dito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. I'm looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year. So, thank you, thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Yeah, mga tambay, talagang ang suporta po ng pamahalaan, lalong-lalo po gamit ang pera ng taong bayan, taxpayer money, ay pinagmamalaki po ng isang speaker at Saldico at yung kanilang grupo. Ay talagang top priority po nila lagi ang ating sandatahang lakas, mga bayan. Kaya lang, papaalala po natin sa AFP po, sa sandatahan lakas natin, di po ba dapat ang top priority nyo po ay ang taong bayan? Hindi po ba? Ang taong bayan po ang dapat top priority. Kung wala po ang taong bayan, wala pong gobyerno. Hindi po ba? Sino po ba bumubuhay sa gobyerno? Hindi po ba taong bayan? Sino po ba nagbibigay ng pondo, pera sa gobyerno? Hindi po ba taong bayan? Taong bayan is gobyerno. Bakit po ang hinaing ng taong bayan ay hindi po nyo susuportahan? Hindi nyo po ba nakita at nagbubulag-bulagan po kayo? At hindi nyo rin po ba aalamin man lang ang napakatagal na issue ng isang commander-in-chief ay merong issue ng pulburon at coke? Ang kanyang pamilya? Wala po ba sa mandato nyo yan, sa paninindigan nyo? At lalong-lalo na ang laganap at talamak na korupsyon. Gobyerno mismo, ang nagtatrabaho sa gobyerno, ang sangkot dito, pati ang speaker. Hindi po ba? Pati ang Pangulo, lahat halos sila ay may issue ng korupsyon. Pero sasabihin nyo, suportado nyo ang pamahalaan na mismo ang nagtatrabaho sa pamahalaan ay sila ang gumagawa ng korupsyon. Sino ang iimbestigahan? At paano nyo iimbestigahan ang mga sarili ninyo? At mismo kayo ay nasusuhulan yata o mano. Ano ang aasahan ng taong bayan sa inyo? Kung mismo ang pera ang umiikot sa inyo, umano. Kawawa naman kami. Binabaong kami sa utang ng gobyernong ito. Pinapatay kami unti-unti sa kahirapan. Nilulunod kami unti-unti sa tubig na mga kapalpakan dahil sa korupsyong ginagawa ng gobyerno. Pero kayo po, wala man lang po kaming marinig na kayo po ay concern sa taong bayan, sa hinaing, paghihirap na nararanasan ng taong bayan. Wala man lang po kami makuha kahit gamunggo o gaasin na suporta sa inyo. Hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Nagtatrabaho po kayo, hindi po yata sa taong bayan. Nagtatrabaho po yata kayo sa mga politiko. Sana man lang kung ang gobyerno ay matino. Sana man lang ang gobyerno katulad nung nakaraang administrasyon na walang issue na ganito kalalaking korupsyon. Walang issue na napakaraming ginawang pamumulitika. Nung nakaraang administrasyon, puro trabaho ang ginawa. Inayos ang bansa. Di po ba? Lalong-lalo na nung nagkaroon pa tayo ng pandemya. Di po ba? At pati problema sa makakaliwang grupo, inayos. Mga terorista, di po ba? Ngayon po yata, paisi-isi na lang yata tayo. Excuse me po. Paisi-isi na lang po yata tayo ngayon. Dahil top priority po tayo, lalo-lalo po sa kaperahan. Ibang klase po yata. Sagana-sagana po tayo sa allowance at pondo. Lalong-lalo na pagka sa bicameral
conference committee report na. Sila na ang bahala. Basta nagsalita ang speaker. Alagang-alaga ang ating kasundaluhan. Ang ating men in uniform, alaga-alaga nila, mga kabayan. Kaya nakakalungkot lang po, mga kabayan. Gamit na gamit po ang pera ng taong bayan para po sa kanila lamang. Puro pang sariling interest lang po yata. Ganyan na nangyayari sa ating bansa ngayon. Wala tayong maaasahan suporta ng taong bayan sa mga pinagagawa ng administrasyon sa mahigit 3 taong korupsyon. Issue ng korupsyon, issue ng pulburon, issue ng coke, issue ng pamumulitika. At wala rin po tayong narinig na pahayag dito sa men in uniform, lalong-lalo sa ginawa sa dating Commander-in-Chief. Wala. Mga walang yagballs po ito, mga ito umano. Pati po ang dating Pangulong Duterte sa ginawa po sa kanya, wala rin po kayong bayag. Hindi rin kayo nagsalita. Wala man lang narinig sa inyo ang taong bayan kung ano ang saloobin ng isang men in uniform sa ginawa ng Commander-in-Chief doon sa dating Commander-in-Chief na ipatapon na ganun-ganun na lamang na wala man lang itong due process na nakuha sa bansa. Tahimik kayo dahil priority. Lagi na lang po kayong priority. Lalo-lalo pagka nagsalita ang speaker at kasama pa ang saldiko. Palakpakan pa. Ibang klase. Sa bagay, itong Secretary Gibo, uumugong din po ang balita dyan na 2 po ang citizenship daw po niyan. Umano. Yung meron din daw po citizenship yan o passport ng Maltese o Malta. Iyan po ay nasa Europe at iyan po ay napakagandang bansa. Mga bayan, ang Malta, I think. At mayayaman tao po halos ang mga naninirahan dyan. May kakayahan. At siyempre po, may kakayahan naman po ang isang Teodoro, ang isang Gibo Teodoro na magkaroon po ng maraming bahay sa iba't ibang bansa, mga kabayan. At yan po'y umugong po yan na siya po meron din na ibang passport o sinasabing citizenship ng ibang bansa. May katotohanan kaya yung mga umuugong na yan? Kumalat po yan Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Expected na naman po natin yan. Expected na po natin na wala po tayong aasahan sa mga men in uniform. Tanggap naman po nila sa kanilang kalooban. Lalo-lalo po ang matataas na katungkulan, mga general. Ganon din po yata sa PNP. At lalong-lalo po sa AAP. Dahil mismo nagsalita na AAP sa pangunguna po na kanilang general na si Browner at siyempre po ang DND Secretary Gibo, mga katambay. Ibang klase po. Ganyan po, mga kabayan, ang ating bansa. Kaya hindi nyo mapipigilan, hindi po mapipigilan ng AAP at ng kapulisan ang galit at pagkadismaya ng taong bayan. Dahil taong bayan na nakakita ng nangyayari pala. Ang taong bayan lang pala nakakita na nangyayari pong systematic na korupsyon at pamumulitika at pagiging ganid, greedy sa kapangyarihan ng nakaupo umano ngayon. Pero ang mga kasundaluhan at men in uniform, wala po pala silang nakikita kahit gamunggo na kapalpakan at systematic na korupsyon sa ating bansa. Nakakalungkot, mga kababayan. Samantalang tayo nagpapasweldo sa kanila. Taong bayan na nagpapasweldo. Nagbibigay ng allowance na pinapalakpakan nila. Nagbibigay lahat ng luho, pati luho nila. Pati yung nagsasalitang speaker na priority sila. Taong bayan pa rin ang gagaling ang mga perang inuubos nila. Ginagastos nila. Luho nila. Travel, kung ano-ano pa. Pati mga bonuses nila. Hindi po ba? Pati nga gastos sa mga party-party niyan Dahil nung naganap po yun, parang Christmas po yun Pati po Christmas party nila. Gastos pa rin po ni Juan de la Cruz. Pero ang suporta po nila, wala po sa taong bayan. Nahandun po sa mga politiko, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po, mga tambay. Talagang ganun po.
expected na naman po natin yan. Pagka umiral na po ang pera at ang pera po ang kanila pong sinasamba na at ginodiyos na po nila ang pera, ay ganyan po talaga ang mangyayari sa ating bansa. Magiging bulag ka, bulag-bulagan po sa katotohanan umano. Thank you po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga patuloy na nagsusubscribe po sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo, mga kababayan. Kay Bay Chichiyoko, Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chedorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, si Ma'am Nancy at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyong lahat, mga kabayan. Mabuhay po kayo at ingat-ingat din po kayo sa inyong po mga paggawa. At syempre po, ganun din po mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na maingatan at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo po ay magdasal at manalangin na maingatan po tayo. At ganun din po ang ating buong sambayanan ay maingatan din po. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, paalam, bye-bye.